Guys, good morning. Bali ngayon sa video ko na ito, ang gagawin natin is yung Miosol ay nasira yung rectifier. Bali ang code niya is 4-6, apat na mabagal at 6 na mabilis. Yun dun sa mga bumabasa ng code, ganun yun. Yung unang-una niya is yung mabagal at after nun yung 6. Bali kaya tinawag na 4-6 kasi apat na mabagal yung blink at ngayon yung 6 na mabilis. Yun, ngayon papakita natin. Actually, bali kaya ko nasabing ganun yung trouble kasi kagabi nung ginagamit ko yan, nagtataka ako bakit dito sa voltmeter niya hindi nagkakarga at saka parang nag-hard starting siya nung una, tas yung ilaw niya mahina, saka yung sa panel mahina na yung ilaw niya, kaya nagtaka ako. Pero ma-under siya, kumbaga may battery kasi ako nun eh. Kaya ngayon habang nagta-travel ako ng malayo-layo na, napapansin ko hindi nagkakarga yung battery niya at saka yung nasa voltmeters nagdra-drop talaga siya. Kaya yon, inalam ko na kung anong code yon at nahanap ko na ang sira pala niya sa ganong code na 4-6 is rectifier. Kaya titingnan natin. Ayan, ito guys, tingnan nyo. Bali bubuksan natin. Ayan, nag-drop na siya sa 6 simula kagabi yan. At ngayon titingnan natin yung sinasabi ko sa ito, yung check engine. Titingnan natin yan ha. Yan, bilangin niya 1 2 3 4 and then next count 1 2 3 4 5 6. Ayan, o bali yun na yung code niya, 4 at 6. Yan, siyempre nagko-continue lang rin naman yan. Bali yung code na 4-6, bali dito nga pala yung sa motor ko na M3, yung Miosol i125S. Doon naman sa Yamaha brethren like Aerox and NMAX, hindi ko lang alam kung ano yung code doon para do sa sirang rectifier. Basta dito sa Miosol i125S 4 at saka 6. Pero try nyo na lang rin kasi hindi ko pa rin naman na testing. Yan, ito. Bali tatanggalin ko na ngayon yung rectifier. Bali yung rectifier nga pala niya malapit yon. Yan, nasa gawid dyan sa may ibaba. Yan, dyan. Yan, need tanggalin tong yan, need. Guys, bali ito nga pala yung sinasabi na regulator, yung rectifier niya. Yan yung nagbibigay ng, yan yung nagre-regulate nung kuryente na nagmumula dun sa stator niya na AC volts, at pag dumaan dyan is filter niya at gagawin niyan DC na 12 volts para mapunta na siya sa ECU and then sa mga accessories like yun nga, yung panel at mga signal light. Yan, yung sa sensor niya rin yan. Bali ito yung nasira sa akin at ito parang may sunog siya, or hindi ko alam kung sunog ba yan, pero dahil nga sa code natin na 4 at saka 6, 4 na mabilis na blink at yung 6 na bali 4 na blink na mabagal at yung pangalawa is yung 6 na mabilis na blink. Yan, 4-6 para sa. Pero dagdag kaalaman din sa mga nanonood dyan na pagka sinabing code 4-6 is direkta na siyang, yung tinutukoy niya is yung rectifier kaagad. Kumbaga ang code kasi nung 4-6 is yung supply sa charging. Kumbaga dalawa ang pwedeng pagmulan doon. It's either na yung rectifier natin or yung voltage regulator natin papuntang battery at yung pinaka main na source para yung regulator is mag-regulate ng kuryente at yung magbibigay sa kanya ng kuryente, which is yun yung stator natin. Kaya ngayon i-check natin yung stator natin kung siya yung may yung suspect natin. Bali suspect pa lang naman natin siya, pero i-test natin kung siya talaga yung may problem dito, hindi yung regulator. Sige, check natin siya ngayon.
Bali do sa stator coil natin, yung linya nga pala niya is ito. Sa Mio Sol ay yan. Same din yan sa M3. Yan, M3. Yan, itong dalawang puti na to. Ito kasing blue, white at red white. Yun yung sa may pulsar, ayan, no. Yan. And then ito namang isang natitira na yellow na may puti at black yan, ito naman siya. Kaya itong stator is itong itim, ganyan. Bali yung coil natin, no, kung bagbibigyan natin siya ng pagkakatulad, siya yung transformer, ganon, na pagka may magnet din siya, na pagka nagkaroon siya ng movement, nagkaroon siya ng ikot, is nagpo-produce siya ng kuryente. Yung kuryente na yon is pupunta dito sa regulator. Yan, sige, check natin kung meron siya. Bali, dalawang puti siya, and then itong dalawang puti na yan, yun yung check natin. Tapos sasabayan natin ng padjak. Yan, point lang natin. Bali, same polarity lang yan kasi AC yan eh. Pero yung reading natin sa tester natin sa digital is nasa 20 volts. Ayan. Ayan, nasa mga may multimeter dyan, 20 volts. At kahit hindi nyo nga pala siya buksan, i-on or naka-off lang siya, magkakaroon pa rin siya ng reading. Ayan, yan na. Yan, nakita nyo? Yan. Wala siyang. Bali, ito ginabi na tayo. Bali, ang find disk ko pala nung huli, sa trouble niya is yung stator, hindi yung rectifier. Ito, gumana na siya, hindi ako nagpalit ng regulator. At chinek ko yung stator. Nangyari pala, nagkaroon siya na umido, tapos tapatin siya doon sa pinakakable niya. Tapos chinek ko, putol. Tapos ginawa, kinabit ko na lang, hininang ko na lang, saka nilagyan ko ng yung sa primary pampatigas, yung kung tawag doon, yung acrylic ba yun? O yun, yung nilagay ko. Kaya ngayon ito okay na siya. Yun, bali sa mga may trouble na ganon, ang una nyo munang checkin bago kayo mag-suspect sa, o kaya bago nyo magpapasya kayo magpalit ng regulator, mas may gina-checkin nyo muna yung stator. Kasi pagka nag-code kasi siya ng 4.6, ang trouble kasi ng troubleshooting kasi nun, yung battery charging, yan ganyan, yung supply sa battery. Siyempre dalang pinagmumulan nun, stator at rectifier. Hindi magkakaroon ng kuryente ang rectifier kung walang magbibigay na kuryente na galing sa stator coil. Kaya make sure na test muna natin yung stator coil bago tayo dun sa rectifier, kasi sayang din naman pag nagpalit ka agad ng rectifier, kung buo naman yon, magagastosan ka lang. Maganda checkin nyo muna mabuti. Kaya yun lang sa gabing ito, yung ginabi na tayo. Kaya salamat din sa manonood ng video na to. Salamat.